Magandang araw! Kami ang ikapitong grupo. Ngayon ay aming tatalakayin ang isang uri ng panitikan sa Pilipinas. At yan ay ang mitolohiya. Ano nga ba ang mitolohiya? Ang mitolohiya ay isang uri ng panitikan kung saan madalas ang mga tinatalakay sa mga kwento ay ang mga Diyos, Diyosa, at iba pang makapangyarihang nilalang. Mayaman sa ganitong uri ng panitikan ang mga naninirahan sa bulubundukin ng Luzon, Visayas at Mindanao. Gamit ang mitolohiya ay naipapaliwanag ang pagkakalikha ng daigdig at pwersa ng kalikasan. Ito rin ay nagtuturo ng mabuting asal at naipapaliwanag din ang kasaysayan. Ngayon naman ay ating alamin ang kasaysayan ng mitolohiya. Ano nga ba ito? Ang mga sinuunang Pilipino ay mayroon ng mga sariling relihiyon tulad ng animismo o ang pagsamba sa kalikasan at paganismo. Ang mga paniniwala nila ay naimpluwensyahan ng mga Banyaga, lalo na ng mga Hindu-Budista noong 200 Common Era hanggang 300 Common Era at iba pang mga Asyano na nangalakal sa Pilipinas. Sa kanila nag-umpisa ang konsepto ng karma at reinkarnasyon, epiko at alamat, na nakaimpluwensya sa pagpapayaman ng paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa mga Diyos at Diyosa, engkanto at diwata. Nang dumating ang mga Espanyol taong 1521, lumaganap ang Katolisismo katulad na ang bathala na pinaniniwala ang lumikha ng mundo ay pinalitan ng Diyos, ang mga anito at diwata ay pinaniniwala ang demonyo at ang mga Diyos at Diyosa ay tinawag na santo. Dumako naman tayo sa elemento ng mitolohiya. Una ay ang mga tauhan. Sila ay mga Diyos o Diyosa na may taglay na kakaibang kapangyarihan. Maaari ding mga karaniwang mamamayan sa komunidad. Pangalawa naman ay ang tagpuan. May kinalaman ang tagpuan sa kulturang kinabibilangan at sinasabi rin at pinapakita na sinaunang panahon naganap ang mitolohiya. Pangatlo ay ang banghay. Maaaring ang banghay o mga pangyayari ay tumatalakay sa mga sumusunod. Una, maraming kapanapanabik na aksyon at tunggalian. Pangalawa, maaaring tumalakay sa pagkakalikha ng mundo at mga natural na pangyayari. Pangatlo, nakatuon sa mga suliranin at paano ito malulutas. Pang-apat, ipinapakita ang ugnayan ng tao at ng mga Diyos at Diyosa. Tumatalakay rin ito sa pagkakalikha ng mundo, pagbabago ng panahon, at interaksyong nagaganap sa araw, buwan at daigdig. Panghuli ay ang tema. Ang kadalasang tema ng isang mitolohiya ay tungkol sa pagpapaliwanag ng mga natural na pangyayari, pinagmulan ng buhay sa daigdig, pag-uugali ng tao, mga paniniwalang panrelihiyon, katangian at kainahan ng tauhan, mga aral sa buhay. Ngayon naman, ating alamin ang estilo ng mitolohiya. Isa sa mga estilo ng mitolohiya ay tumutukoy ito sa mga paniniwala, kaugalian at tradisyon na kinamulatan ng isang tao o bida sa mitolohiya. Pangalawa ay nagpapahayag ito ng mga katangian ng bida o ng tao kagaya na lamang ng kanilang kahinaan at kalakasan nito at marami pang iba. Pangatlo ay tumutukoy ito madalas tungkol sa mga kakaibang nilalang o tao at mga kakaibang mga pangyayari. Pang-apat ay anumang pagsubok ang kaharapin ng bida sa mitolohiya ay kanya itong malalagpasan at mapagtatagumpayan. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga kilalang manunulat ng mitolohiya. Ang mga kilalang manunulat sa Pilipinas ay sina Damiana Eugenio, Arnold Are at Budjita. Si Damiana Eugenio ay nagsuri ng mga alamat, kwentong bayan, epiko at iba pang panitikang bayan mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ang kanyang mga likha ay the legends, the myths, the folktales, the epics, the riddles, and the proverbs. Pangalawa ay si Arnold Are na siya ang nagdala ng mga elemento ng mitolohiyang Pilipino sa popular na kultura sa pamamagitan ng comics. Ang kanyang likha ay The Mythology Class, National Book Award winner year 2000. Pangatlo ay si Budjit Tan. Pinasikat naman niya ang mga mythological na nilalang ng Pilipinas sa pamamagitan ng modernong konteksto. Siya ay may adaptasyon na pinamagatang Freeze, animated series sa Netflix, unang Filipino anime adaptation. Narito naman ang ilang mga halimbawa ng mitolohiya dito sa Pilipinas. Una, ang kwentong si Malakas at si Maganda. Ayon sa istorya, nagsanib ang hangin at lupa at ang hangin sa kalangitan, at nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang kawayan.
habang palutang-lutang ang kawayan sa tubig ay napadpad ito sa pangpang at tumama sa isang ibon. Sa galit ng ibon, tinuka ang kawayan at nahati sa dalawa. Sa kabilang bahagi ay lumabas ang isang lalaki at sa kabilang bahagi naman ay ang babae at pinangalanan silang sina Maganda at Malakas. Ang kwentong ito ay isang mahalagang bahagi ng mga mitolohiya ng mga Pilipino. Ito ay nagbibigay ng aral tungkol sa kamatayan, buhay, pag-ibig at kalikasan. Narito naman ang isa pang halimbawa ng mitolohiya. Ang kwento ni Maria Makiling. Ayon sa kwento, si Maria Makiling ay isang diwata na nagbabantay sa bundok Makiling, isang bundok na matatagpuan sa Los Baños, Laguna. Si Maria Makiling ay inilalarawan bilang isang magandang dalaga na may mahabang buhok at kulay kayumangging kalagitan. Si Maria Makiling ay isang simbolo ng kabaitan, kagandahan at pangangalaga sa kalikasan. Ang kwento niya ay nagbibigay ng aral tungkol sa pangangalaga at pagpapahalaga ng kalikasan. Ang iba pang mga tauhan na makikita sa mitolohiyang Pilipino ay sina Bathala, Bakunawa, Bernardo Carpio, Duwende, Sirena at iba pa. Ito lamang po ay ilan sa mga mahalagang impormasyon patungkol sa mitolohiya at sa mitolohiyang Pilipino. Nawa ay marami kayong natutunan at napulot na aral sa aming mga ibinahagi. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.